today as we here to worship the Lord. Welcome po sa ating lahat. Masayang-masaya po kami at ang mga puso namin, lalong-lalo na po si Lord na makasama po namin kayo sa mga oras na ito. And ito po ay every Monday 8 p.m. UAE time and 12 a.m. Philippine time po. Welcome po ang lahat. And while you are waiting for the lucky box at treasury box, alam ko na the Holy Spirit are moving and working sa bawat puso ng bawat isa, sa pagkatao at sa buhay ng bawat isa. Kaya kayo naparito dahil tinawag kayo ng Diyos upang makinig ng kanyang salita. So, stay here, manatili po kayong kasama kami, and let's give this time to the one and only God, to praise Him, to worship Him, to glorify Him. Let's open our hearts and minds today as we receive the Word of God. And para pangunahan po tayo ng opening prayer, here Admin Irene, at EJ Admin Irene, followed by opening song by Ate Charity. Praise God, purihin ang Panginoon. Hello, good evening. Narinig ba ako? Yes po, Ate Ay. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Let's put our presence into in the name of God. Lord, nandito po kami ngayon. We are here gathered tonight upang mapakinggan naman po ang iyong mga salita. Bless all of us here, Lord, na sana makatanggap kami ng portion. Huwag po kayong papayag na hindi namin matanggap ang portion namin, Lord, na galing sa iyo. Bless our internet connection, Lord. Bawat isa ay makapag-share ng aming mga salubin and hear us. We are here to worship and glorify your name. Nandito po kami ngayon upang papurian ka, Panginoon, upang bigyan ng papuri ang iyong ngalan. Forgive us, Lord, for our trespass and sa mga pagkulang din po namin. Forgive us. Nandito po kami ngayon upang makinig at ma-refresh po ang aming pananampalataya at pagsamba sa iyo, Panginoon. Bless us all here into the panel. Nandito upang mapakinggan at makuha po ang aming portion. All of this we ask and pray in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Let us continue the mode of worship. Our worship is to be given to the King of Kings and the Lord of Lords. Let us utter a word of thanksgiving in our songs. In your home right now, you can sing with us. Samahan niyo po kami, mga kapatid. Tayo lahat ay magpuri sa Panginoon. Tayo ay mag-usal, magbanggit ng mga pasasalamat sa pamamagitan ng mga awitin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kaluhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mo. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag, ang wagas mo masinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kalinga, inibig mo ako nang di kayang tumbasa. Minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sudulang biyaya mo. Salamat po, Diyos. Salamat sa sudulang biyaya mo. Salamat po, Diyos. Salamat sa sudulang biyaya mo. Purihin ka, Ama. Salamat sa sudulang biyaya niyo po na siyang lumigtas sa aming buhay, Panginoon.
Salamat at narito ho kayo, Panginoon, palagi sa aming mga buhay. Sinasamahan niyo po kami, O Diyos. At talagang pinagkalooban niyo po kami ng kagalakan kay Jesucristo. Sa inyo po namin pinagkaloob ng pasasalamat at ang awitin na ito, Panginoon, magiging mabangong samyo sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, natin sabi na Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. At salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. As we walk to the will of the Lord, Panginoon, alam namin na yung plan mo is the best plans for all of us. So, let's open our hearts and minds to receive the word of God today. And I want to introduce to everyone ang magbibigay po sa atin ng salita po ng Panginoon. His name echoes the essence of service, dedication, and faithfulness to the work of God. A musician, a servant of God, the one who preached the word of God today, the one and only EJ official pastor, Pastor June Garcia. Nakamute po. Nakamute. just for us, mga kapatid, sa mapagpalang gabi sa bawat isa o araw sa Pilipinas, umaga na po. Kumusta po ang bawat isa? Tayo pong lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon para magkatipon-tipon, no, sa bulwagang ito, at siya po'y purihin, no. Our testimonies, our songs, our hearings, no, ay talaga pong pinagpapala ng Diyos para tayo po ay patuloy sa ating pong pananampalataya. So, muli, kamusta po ang lahat? Prayerfully, we are all doing great and good because of the grace of the Lord. Salamat sa we are now in the second month, no, of the year of the Lord 2025. At kailangan ho natin pasasalamatan ng bawat yugto ng ating buhay, no? Biruin niyo po, kapatid, no? Even us, without asking, the breath that we are taking in and breathe out ay talagang nagkaloob ang Panginoon dahil meron ho siyang purpose sa bawat isa sa atin kung bakit nananatili tayong buhay. Ito po ay para tayo ay magiging channel ng pagpapala ng kaligtasan, pag-asa, liwanag, no? Tayo po ay magiging malakas sa atin pong paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, fasten your seatbelt and let us learn from the Word of God in chapter 9. Praise God, purihin ang Panginoon. We are now in chapter 9 of the book of John, the Gospel of John. So, talaga pong napakahaba ho ng ating pagbabaybay sa chapter 8. But God is good. He is so faithful that He was with us. The Holy Spirit was guiding us all throughout the chapter 8. Bagaman yung chapter 8 ay talagang napaka-controversial para kay Jesus. People were just mocking Him. Ang kapwa niya mga Hudyo ay talagang tinutulig siya, inuusig siya. But the Lord never stops. Because He wanted for us to understand that all of us are so precious, are so dear to Him. Kaya hanggang ito, chapter 9, hindi ho matatapos no pag-usapan ng kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. And we'll be reading 3 verses only as we have the introductory dito po sa chapter na ito, mga kapatid. So we'll be reading verse 1, 2, and 3. Sa atin pong mga tahanan ngayon, if you have your Bible with you, o kung wala po, pakinggan niyo na lang po ako, mga kapatid, sa atin pong pagbabasa hanggang sa atin pong pag-aaral. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?
Verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. May the Lord bless upon the reading of the Holy Scripture. Holy Spirit, we give you praise, we give you thanks, because every now and then, you teach us, Lord, all the truth of your word. All about you that is being disclosed to all of your children. Sa lahat ng may mga pananampalataya, ay ipinakita niyo ho, Diyos, kung gaano po kayo makapangyarihan, gaano ho kayo kamapagmahal sa amin, O Diyos. Kaya nga, sa mga oras nito, thank you, because we're gonna receive right now an inspiration of the word of the Lord, and we will be exhorted and encouraged that all throughout this walk and journey with Christ, we'll become more stronger than before, and we'll be having a steadfast heart as we go on, Lord. Salamat, Banal na Espiritu. This we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Isa to sa mga pinakahinihintay ko na verse, no, na tatalakayin po natin. This somehow the disciples were showing, no, the technicalities, no, ng kanila pong pananampalataya, because they were brought with such kind of upbringing when they were in their youth, in their childhood. Pag sinabi pong may sakit ang tao, may kapansanan, may karamdaman, ay talaga kung doon po yan nauuwi sa tinatawag nating pinagmulan ay kasalanan. So, muli ho, ano po ang kasalanan? Ang kasalanan ay sa salitang sala. Doon po sa root word na sala, no? Kasalanan sa Tagalog, and that is sin in English. That is three-letter word. Pero po sa salitang Griego, no, ito po ay tinatawag nilang hamartia. Sa hamartia, ibig sabihin missing the mark. So kung napakinggan nyo na po ito, missing the mark means kung nakakita ho kayo ng dartboard, sino po naglalaro ng dartboard, meron po doon na balls, meron po doong cherry, meron po doong inner part ng circle para magiging triple ang score mo. Meron din pong outer. So may balls, may cherry, mga malalaking score po yun at the center. Okay? Meron pong nakasentro doon na kailangan i-aim ng player. So sino po nakapanood sa mga game na yon or tournament na yan, no? Ang mga mahusay, nag-iensayo. Tapos sa bawat target nila, bawat aim nila, talagang kung sumala man sila, hindi man mapupunta doon sa gitna, pero most of the time, napupunta doon sa target nila. Ang tawag po doon, pag sinabing sala o sumasala, yun yung kasalanan. We have the standard that coming from our Father in heaven. We have laws, we have instruction, and if we fail to do the law and the instruction, and then yung tinatawag nating sin, hamartia, ibig sabihin, in English, missing the mark. Ulitin ko po, missing the mark. Parang ganito po yan. Meron kang goal sa buhay, meron kang ambition sa buhay, may dream ka, panaginip sa buhay, pero hindi mo narating. So sumala yung lakad o hakbangin mo sa aim. So likewise dito po, binabasihan ng mga disipulo na this man, born blind, ay itinanong nila kay Jesus. Sabi nga po doon, sa paglalakad ni Jesus, no, after he was explaining about himself and who he is, who he was, and what he can do to every mankind. In chapter 8, even the Jewish council were really persecuting him. After that, when Jesus was walking, he saw this man, born blind. So, ibig sabihin, nandun po yung given na kahit saan ho nagmi-ministeryo ang Panginoong Jesus, nandun po yung mga pangangailangan sa palibot niya. Name it, na napakaraming pangangailangan. Katulad po natin, napakaraming mga pangangailangan natin. And you know that sa mga pangangailangan natin, ang lagi pong focus natin ay mga pangangailangan, yung tangible na pangangailangan, yung nafe-feel natin na pangangailangan, yung physical na pangangailangan.
And we're not so consumed and we're not even concerned with our spiritual na needs. Na yun po ang dapat. We supposed to have that kind of concern for our spirituality rather than, okay, sa mga physical. Because physical is already provided by God. All we need to do is to work for it, and we have to show diligence para po makamit natin ang mga physical na mga bagay na atin pong pinapangarap sa buhay. And then here we go. The need of this guy is for him to see. Ano pong kailangan kapag bulag ka? Unang-una sa lahat, as I have shared this also in the Philippines, ang bulag po, hindi naman po talaga niya kailangan yung barya unang-una. Kaya lang po siya nangangailangan ng barya dahil wala po siyang kakayanan na magtrabaho para kumita na sarili niya. O mayroon man po mga trabaho na para sa mga may kapansanan, no? Ay talagang yun po ay provided in a special way. Pero dito po, ang pinakakailangan po ng isang kapansanan sa pananaw o paningin ay ang kagalingan. So ngayon po, here we go. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Kapatid, yung need po kasi, hindi ho yan lingid sa kalaman ng Panginoong Jesus. So take a pause of a moment. Sino ho ba sa atin dito ngayon na walang pangangailangan? Wala ho. Kahit nga po baby, without the baby his or her sense of accountability, no, hindi pa niya ramdam, but the baby, yung infant, craving for a milk dahil yun po ay need niya. The moment that an individual existed in the world, kapag nag-exist na po ang individual sa mundong ito, ipinanganak, so yun po yung panahon na nangangailangan siya. Nung ikaw po ay pinanganak sa spiritual o sa spirito, ikaw po ay may mga pangangailangan sa spiritual, kagaya po ng physical. And the more that we're going to focus on is the spiritual needs. So ibig sabihin, yung pangangailangan ko, pangangailangan mo, ay nakikita ng Panginoong Hesus yan. Ulitin ko po, hindi po lingid sa kalaman ng Panginoon, wala pong maitatago, wala po tayong may ikukubli sa harapan ng Panginoon. Everything has been laid bare in the sight of God. That's how powerful He is. And that's how loving He is because He is so concerned with our needs. So itong chapter 9 ay bumubungad po dito yung presentation. This man, born blind, represented the humanity that all humanity or every individual has its own need. At itong need na ito, nire-represent niya physically that he was born blind, that he really need to see. Kapatid, so ang kailangan niya ay to have an upside down moment sa buhay niya o pangyayari upang ang existence niya sa mundong ito ay sulit na habang mabubuhay siya. Tama po. Para ho kasi sa atin kapag hindi ho natin nakakamit yung mga pinapangarap tayo in short term o long term, parang hindi kompleto. Hindi kompleto yung buhay natin. Parang ganito, let us say, kapag tayo hindi nakakapanalangin sa isang buong maghapon, grabe no, follower of Jesus Christ pero hindi nakapanalangin at nagpapasalamat sa umaga, hindi na nanalangin sa pagtulog, hindi man lang minimeditate ang Panginoon. So what kind of follower of Jesus he is, no? Kapag meron tayong hindi nagagawa sa ating buhay spiritual, kulang. Parang ikaw at ako ngayon. Pag wala itong Monday na gawain para kay God, pag hindi tayo nagkatagpo dito, hindi tayo nagtatagpo at nagkita-kita dito, parang I miss something that's very important in my life. Kaya naghahanap tayo lahat ng paraan. Actually, the Lord is providing us time. Pero sino po nagre-reason out? Ay, wala akong time, brother. Ay, madam, meron po akong gagawin. Ay, mamo, meron po akong ganito, ganyan. So, ang dami po. That is typical for the Christians or for the followers of Jesus Christ. Kaya nagkaroon ho ng biruan sa bansang Pilipinas, no? The early 2000. Ay, meron po akong labahin. Ay, meron po akong lalakarin. Meron po akong ganyan. Maraming reason, no, about sa pag-aatem. Sabi nga po doon, kung may labahin ka, dalhin mo na lang sa church.
Para habang nagkukusot ka, nakakapakinig ka pwede mo makakain sa spiritual. It's somehow, tawag dito, parang nakakatawa, pero yan yung dapat na gagawin natin, na humanap tayo ng paraan dahil mismo si Jesus, nakita niya ang ating pangangailangan at hinanapan tayo ng paraan, ang timing, the fulfillment of time of God, that He bestowed His love, He exhibited His love, He demonstrated His love while we are still sinners. Ipinagkaloob niya, inilarawan niya ang pag-ibig niya, ipinagkaloob niya ang bugtong niya na anak. Dahil alam na ng Diyos ang ating need. Anong need natin? We have the need that is, we really badly needed it. Why? We are doomed to damnation. We are doomed to hellfire. Pero ang sabi ng Panginoon, batid ng Diyos na itong sang nilikha, mapupunta sa dagatang apoy. And that's why He should find a way. And that's why the reason why we are singing, God will make a way where there seems to be no way. Diba? He made the impossible things for human beings into possible. Kaya nandun po ang atin pong pananampalataya ngayon, na kung kayang gawin ng Diyos Ama na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Ulitin ko po, kung ang Panginoong Diyos, God the Father, could afford to give His one and only begotten Son, His loved one, or the only one Son, kung kaya niyang ipagkaloob sa atin, yung need mo ngayon, yung need ko ngayon, bukas at sa bukas o makalawa, sa sunod na mga buwan at taon, nakikita ng Panginoon yan. At alam niyo po, hindi lang po tinitingnan ng Panginoon. Hindi lang po niya nakikita at tinitingnan lamang at chinicheer up ka lang ng Diyos. Hindi ho. Dahil may ginagawa ang Panginoon. At atin po yung pag-aralan sa mga sunod na mga pag-aaral, no? May ginagawa lagi ang Panginoon. Dahil He make it sure, kapag kami nakikita siyang concern sa kanyang mga anak, of course, nakikita naman po natin, no? Natunghayan po natin, more than 2,000 years ago, He descended from heaven into this world just for you and for me. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig at namatay siya para sa iyo at para sa akin. Dahil hindi ho natin kayang gawin para ma-provide ang need na yun. So balikan ho natin, kapatid, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Need was witness, the very need of the born blind or man born blind was seen by Christ. At ngayon, dito na po yung inquiry. Nandito po yung, siyempre, ang kaisipan ng mga disipulo ay kapag may kapansanan, may sakit ka, kasalanan. Okay. Tinanong siya ng kanyang mga alagad in verse 2. Rabbi, ibig sabihin, guro, rabbi, or rabbi in English. Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? So, yun yung basihan. Siya ba o ang kanyang mga magulang? So, typically, uuwi po sa dahilan, sa source po ng sakit. Parang ganito po, anak, huwag kang lumabas dahil umaambon. Lumabas yung bata, naambunan, nagkasakit. So unang-una sa lahat, yung sin of rebellion, sin of being hard-headed, hindi nakikinig yung bata, kaya nagkakasakit. Yun yung typical na mga reason. And also, bakit naging ganun ang tao? Dahil sa nananalaytay na dugo sa ating buhay o sa ating katawan, namana natin sa ating mga sinaunang mga ninuno, na minana doon sa una nating ninuno, Adan at Eva, na nananalaytay sa ating mga ugat. Kaya nga, sabi nga po alam mo ang bata, magandang halimbawa ang bata sa Biblia. Sabi nga po ng Panginoon, unless you become a child like this, you will not inherit the kingdom of God. Unless you become a children like this, you will not enter the kingdom of God. But you know, because of that imputed sin, yung rebellion ng ating mga ninuno, nakikita po natin yung mga bata, kahit di po natin tinuturuan na mangaway o mangurot, nangungurot yan, kahit di natin tinuturuan. Di natin tinuturuan na magdamot sa kapwa niya. Pero kapag may pagkain siya, she makes it sure na sa kanya muna-una. Mabusog muna siya bago siya magbigay. Ganon yung tao. Typical na tao. Kaya nga, bumalik dito sa pananaw ang mga disipulo. Na Rabbi, sino po kayo nagkasala? Is it his parents
Or is it He Himself? Yun pala mga kapatid, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na hindi lahat, no? Hindi lahat nagbubunga, no? Dahil po sa mga bagay-bagay ng meron tayong hindi na meet, hindi natin na target yung aim. Sabi nga po kanina, hamartia, sumala tayo. May mga bagay na papahintulutan ang Panginoon na mga pangyayari sa buhay mo. Tandaan mo ito mga kapatid. May mga pangyayari sa buhay natin na pinahintulutan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Parang ironic po, no? Parang, Lord, do I need to suffer for your glory to be revealed? Tingnan po natin. Sumagot si Jesus in verse 3. Ipinanganak siyang bulag. Okay, si Jesus Christ, this is a statement of Jesus Christ after his disciples was inquiring him, why it is happened to him? Sabi ng Panginoon, he answered, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Ito yung main natin na statement. Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. May mga pagkakataon sa buhay natin, no, na untowardness, unpleasantness, napakaraming negative na nangyari sa buhay natin. Name it, sinadya mo man yan o hindi sinadya, intentional or hindi intentional. Meron pong sadya ang Panginoon doon. In a part of our growth, mga kapatid, unang-una sa lahat, pakinggan po natin, tandaan po natin, napakasarap sa pakiramdam kapag ikay naging daluyan ng pagpapala. Tama po? Hindi ho masarap sa pakiramdam na ikaw lang ang pinagpapala lagi. Sa mga matured, hindi po tayo yung tanggap ng tanggap. Tama? If we will receive, we have to give it away also. Because not all the blessing, mga kapatid, is terminal in our lives. Meron pong pinapadaan sa atin. Kaya wag mong sarilinin yan. I-flow mo yan o ipa-flow mo yan sa buhay mo para makita si Kristo sa'yo. Tingnan po natin ito. For me, para sa akin po mga kapatid, parang, Lord, ako ba mag-sacrifice na bulag ako isilang para mapagpala at mahayag yung kapangyarihan mo? Para bang, if we are going to ask the Lord, Lord, siya na lang po. Yung iba na lang po, yung mga barumbado na lang. Wag po ako, Panginoon, mabait ho ako eh. Pero niyo po kapatid, wag ho nating titingnan ang mga aspetong parang tila baga gusto lang natin tumanggap lang ng malinis kapag talagang pinagpapala tayo. Of course, all the blessings are clean. All the blessings are just a blessing that comes from the heaven. Pero pag sinabi ng Panginoon na magiging kasangkapan ka, unang-una sa lahat, He will use you as a vessel of His power. Power of provision. Power of healing. Power of inspiration and encouragement to everybody para i-reveal ang kanyang kapangyarihan. Tingnan po natin. Hindi po nagreklamo dito ang bulag. Kung naintindihan niya, una na Lord, yun pala ay talagang way ito para i-reveal mo ang iyong kapangyarihan. Hindi nagsasabi ang bulag na, bakit ako pa? Tama? So, sa atin, meron po tayong unique na kinatatalagahan sa presensya ng Panginoon para gamitin tayo. Ano ho at saang aspeto ng buhay mo ngayon na hindi lang medyo kundi hirap ka. Hirap ako. Struggle ka, struggle ako. Talagang pinagsisikap natin na ma-overcome natin. Pinagsisikap na ma-surpass natin. May mga ganung mga aspeto na hindi naman natin lubos maisip saan ang gagaling. Yun pala ho, kapatid, habang go through ka ng mga pasakit sa buhay, habang dumadanas ka ng mga ito, mga kapatid, makikita po natin ang ehemplo ng bulag na ito. Yun pala, he has his purpose. And Jesus Christ store a purpose to him that in this proper appointment that they will meet each other, that Jesus Christ will see him personally. Of course, beforehand, Jesus Christ saw him in spirit because Jesus Christ is powerful, that he really badly needed for him to see.
to see the beauty of the world, the creation of God. At dito po, makikita po natin na ginawa siyang kasangkapan ng Panginoon. Isn't it amazing, mga kapatid? Para bagang kapag ka ikaw ay kilala ni Kapitan, kapag ikaw ay kilala ni Konsehal, kahit hindi masyado kilala, pero nagkaroon ka ng contribution dun sa taong yon, malugod mong sabihin na, alam mo, isa ako sa na tokahan, no? Isa po ako sa nakatulong sa pangangampanya, kaya nanalo siya, no? Parang if you have something connection, if you have something little bit of contribution, masasabi mo talaga na, Lord, salamat. Kung yun pala ay ginamit yung sitwasyon mo, kapatid, na para i-reveal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So sa inyong sitwasyon ngayon, katulad ng kanyang sitwasyon ng pagiging bulag, di siya nagreklamo. Dahil yun pala, in the proper appointment of time, they will meet each other, and then the whole world, every eyes that will witness how Jesus Christ had healed him. Now in the future learning that we are going to tackle now, sa mga next week, kasi we're just, dito po tayo makafocus ngayon na nakikita ng Panginoon ang kanyang pangangailangan, at gusto i-emphasize ng Diyos ngayon na hindi lahat ng negatibong nangyayari sa buhay mo na yun talaga ay mula sa pagkukulang mo, kundi ginagamit ng Panginoon, kinasangkapan niya upang maihayag ang kanyang kapangyarihan. At paano maihayag? Susolusyonan ng Panginoon ang meron ka ngayon kinakaharap. At alam niyo po, kapatid, ang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo, kagaya ng paghayag niya ng kapangyarihan dun sa pagpapagaling. Kasi in the future learning, pinapagaling ng Panginoong Hesus ito. Pag nangyayari yan sa buhay mo, kapatid, mag-iiba ang perception mo, ang pananaw mo. You will see things that other people cannot see. And you will appreciate in every, sabi nga po natin, para bang ang sitwasyon na to ay parang basura sa buhay ko. Bakit nangyayari sa buhay ko? Yung mga trashes na yon, yung mga bagay na yon na hindi kayaya, magkakaroon ka ng appreciation. Because lagi natin pakatandaan, laging posible sa Panginoon ang imposible sa ating mga pananaw. At yung parang ang pangyayari negatibo, ang Panginoon ay laging may gagawing beautiful na bagay sa pangyayaring iyon. Lahat ho tayo may kinakaharap ngayon. Pero mga kapatid, He is a way maker. He is a miracle worker. Pangyayarihin at pangyayarihin niya ang nais niyang pangyayarihin sa buhay mo sa pamamagitan na ikaw ay gamitin yung buhay mo, yung sitwasyon mo, at makikita ng mga taong nakapalibot sa iyo na bakit ikay tuloy-tuloy ang kagalakan kahit meron kang kinakaharap. People will witness you that you are in this struggle, but you're still in joy. You're still in peace. You're still in strength, from strength to strength, because the joy of the Lord is your strength. Makikita ng tao yan na may kakaiba sa'yo. And then, that's the moment that kapag ka nahayag yan, isa ka sa naging kasangkapan sa paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Isn't it wonderful? You cannot even imagine that you, among billions of people of this world, you are chosen by God as an individual to proclaim His glory and His glorious power. At hindi lang po dyan, kapatid, dahil ang pagpapala ay kaakibat lagi sa mga taong handang magpagamit sa Panginoon. Ikaw at ako, kapatid, you are so blessed because He unfolded the mystery of His Word. Kaya wag natin ismulin ang mga small beginning, ang mga beginning na kung saan puno tayo ng challenges and struggle, because on those negative that we can see in our eyes, there is always beauty out of the ashes, mga kapatid. Ngayon, ito po ang hamon ng Panginoon at ito po ang panawagan ng Diyos para sa lahat po na nakapakinig ng kanyang salita. For you, mga kapatid, and for me, no? For all of us here, around 232 that are coming in this platform. Ngayon po,
kapatid, ikaw na nakakapakinig sa salita ng Panginoon, for you to experience whatever we have talked about here. If you wanted that Jesus Christ will always witness your needs, if you wanted in your life that you will be used for the glory of God in revealing His power and purpose, this is the invitation of the Lord. Na ikaw napapagod na sa buhay. Sabi ng Panginoon, all who you are weary and heavy laden, come to me and I will give you rest. Take Jesus' yoke and learn from Him because He's gentle and His yoke is light. Ibig sabihin mga kapatid, ang paglapit mo sa Panginoon ay isang susi para maranasan mo na ikay magiging daluyan ng pagpapala. Maranasan mo na hindi ka nag-iisa. Maranasan mo na ang bawat pangangailangan mo ay laging nakikita at may ginagawa ang Panginoon. Kaya kapatid, ikaw ngayon nakapakinig ngayon. Unless you have the relationship between you and your Creator, you will not experience this. Kaya ngayon, ang sabi ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Ang ibig po sabihin dun kapatid, ikaw ay binayaan ng Panginoon ng pandinig upang manampalataya. At ang pananampalataya ay magiging kasangkapan sa pag-ibig ng Panginoon, magiging kasangkapan para ikaw ay pagkalooban ng kaligtasan. Believe in the Lord Jesus Christ. Sabi po ng book of Romans, say in your mouth, deliberately say in your mouth that Jesus is Lord, and you will be saved. Hindi lang po hanggang dyan kapatid, kundi ang sabi niya po doon, no, dahil po ang pagpapala ng Ama, hanggat wala kang connection sa Kanya at relasyon, hindi ka magiging katulad ng anak ng Ama na makakaranas ng Kanyang mga naka-reserved na mga pagpapala. So all we need to do is to have that right to become His children. Ang sabi po ng John 1:12, yet to those who receive Him and believe in His name, He gave them the right to become His children. So ibig sabihin kapatid, kailangan ho natin ng koneksyon, relasyon. Kaya ang imbitasyon ng Panginoon ngayon, receive Him, believe in His name, and you have to walk in His stature. You have to walk in His decrees, and you have to walk in His will. Sa inyo pong mga tahanan ngayon, sa kinaroroonan nyo ngayon, taos puso mong tanggapin ang Panginoon. Tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Mababaliwala ang ating manapapakinggan ng mga pagpapala kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon. Karagdagan pa po niya kapatid. Unless a man, in chapter 3 of the book of John, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot even witness what is inside the kingdom of God. And preceding verses in the same chapter 3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So are we willing to see and to enter the kingdom of God? What we are doing right now is the shadow of what is really the kingdom of God. And you, mga kapatid, yung wala pa po na tamang relasyon sa Panginoon, I invite you in this prayer. Every one of us in your, every one of you in your home, in the place that you are right now, follow me in this prayer, mga kapatid. Tapos puso, buksan po natin ang ating pong mga puso. Sundan niyo ho ako sa panalangin ng pagtanggap na may puno ng kapatawaran sa kanyang puso na ating pong hiniling ng paglilinis ng banal niya ng dugo sa ating pong mga pagkakasala. Amang dakila, pinupuri po namin kayo. Salamat sa kaloob niyo po na mga salita. Salamat dahil po
inyo pong inakda sa aming mga puso ang pananampalataya. Na hindi ho namin kayang gawin ang pananampalataya. Na manampalataya sa hindi po namin nakikita. Bagkus ikaw ho, sabi nga po na inyong salita, you authored the faith that we have. And now, Lord, we have heard for us to have the key to enjoy whatever blessing of thanksgiving, blessing of joy and peace, blessing of salvation, blessing of being an overcoming person. Lord, nagpamula po sa inyo. But your word told us, unless we receive you, we have no rights to become your children. And now, Father, humingi ho kami, nagpapakumbaba po kami, hiningi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. At tinatanggap po namin kayo. Pinapapasok po namin kayo sa aming puso. At ikaw ang amin pong Panginoon at tagapagligtas. Pangunahan niyo po ang aming mga buhay, O Diyos. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglalakbay sa inyo. Salamat, O Diyos, sa inyong pagtanggap sa amin, sa inyo pong kaharian. Sa mga oras na ito, turuan niyo po kami, banal na Espiritu, kung paano lumakad sa kalooban ninyo. Salamat, Ama, na pinagkalooban niyo po kami ng pananampalataya, na panampalatayanan po namin ang Panginoong Hesus na namatay para sa aming kasalanan. Inilibing at ikatlong araw muling binuhay ng Diyos Ama. At pumanik sa langit upang ihanda kami ng silid. At ngayon, Panginoon, sa aming pangkasalukuyan na aspeto ng buhay o sitwasyon, excited and we're so eager in waiting the second coming of our Lord Jesus Christ. Ama, sa inyo po namin ipinagkaloob ang kagalakan na ito. Salamat. Tinuruan niyo po kami kung paano kami tumanggap ng pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi ang aming Ama lang po ang may kakayanan na ipagkaloob ito. Walang iba kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ng relasyon namin sa inyo. Salamat sa pagpapanumbalik ng aming buhay sa inyo pong paanan, Ama. Salamat sa lahat sa inyo pong ginawa. Sa krus ng Kalbaryo, nag-suffer po kayo para sa amin. Ito po sa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you, those who are receiving Jesus Christ. Father God in heaven, we really bless your name. We appreciate what you are doing in our lives, Lord. Lord, sa inyo pong ipinarating sa amin. Sabi niyo nga po, Panginoon, for us to enjoy the mystery of your word and the blessing from your word, Lord. Para maranasan po namin, kailangan po namin magkaroon ng right para magiging mga anak niyo po. Salamat, O Diyos, sa mga nagsitanggap sa kanila pong mga puso, bukal sa kanilang puso na manampalataya sa inyo. Thank you for bringing them into faith in Christ. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa hakbangin para kay Kristo Jesus, upang kami po ay may kagalakan na magtitipon sa bulwagang ito, pag-usapan kung gaano ho kayo kabuti sa buhay ng bawat isa. Kahit maguluho ang mundo, Panginoon, but you still faithful and fulfilling all your promises gradually, eventually, Father God, until you come. Thank you for this gladness and joy in our hearts, Lord. Bilang iyong lingkod, ako po'y nagagalak ng lubos, Panginoon, dahil kumikilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Patuloy niyo po silang samahan, pagpalain sa lahat ng larangan ng kanilang buhay. Sabi mo nga po, Panginoon, you will never leave your sons and daughters. You will never forsake your children, Father God. And since we receive you and believe in your name, you have given us the right to become your children, to be your children. And that is our hope that we are professing now.
This we pray and we ask through the faith in Christ Jesus. Everybody say, Amen and amen. Praise God. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Thank you po, Lord. Thank you, Pastor, sa salita po ng Panginoon. We grateful and thankful to the Lord sa buhay mo, Pastor, na patuloy na nagpapagamit upang i-share ang gospel at ang salita ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Patuloy po tayong lumakad sa kalooban po ng Panginoon because He is the Lord above all the lords, kings of the kings, and keep His promise kasi naniniwala po ako na yung promise po ni Lord never po siyang nag-fulfilled. He is a miracle, He is a waymaker, miracle worker, and nothing is impossible to Him. Maniwala po tayo, manatili, manalangin at magtiwala sa nag-iisang Panginoon Diyos nating lahat. So let's move forward and tayo po ay tumungo na po sa ating takeaway portion kung saan po we can share our testimony how good, faithful, and great our God. Alam ko po na ang lahat po ay pinagpala po. May pagpapalo man po pero yun po ay talagang pagpapala po sapagkat nasa atin po ang Panginoon na patuloy na gumagabay. So, mag-press 1 lang po ang gustong magsalita, mag-share ng testimony, mag-share ng natutunan sa preaching na binigay ni Pastor, experiences po na magiging encouragement po sa bawat isa. Your testimony, your story. So, and yung mga nasa taas po, pwede na po kayong mag-open ng mic. Panimula po sa ating testimony portion po sa mga oras pong ito. So, purihin ang Panginoon sa kabutihan po niya na tayo po ay muling nagsama-sama ngayong araw po sa gawain ng Panginoon. Praise God po. Amen. Sa 200 viewers natin na nandiyan na nakikinig ng salita ng Panginoon, yan, welcome po ang lahat. Just press 1 po sa gustong magbigay ng pasasalamat or testimony po. At yung mga nasa taas po ay welcome po na magsimula po. Magsimula na pong mag-share or kung may